Menzai, huwag kang mag-alala, nandito na si Nanay. Tutulungan kitang pagalingin ang puno. Menzai ko, bakit bigla kang mula sa masayahing bata? Najingis ang matandang may puting buhok. Hintayin mo si nanay na maimbento ang bagay na makakapagpasabog ng maliit na punong ito. Babalik si nanay. Paano? Namumulaklak na. Nandito na si Nanay. Menzai. Nutrition ng K59, ika-45 na experiment. Life, minsan. Kapag nagtagumpay ang eksperimento, makakawinas si nanay para makita ka. Akademikong Shen. Tagumpay! Ang problemang hindi natin masolusyonan sa lubing 3 taon si Akademikong Shen ay nasolusyonan sa lubing 3 buwan, talagang karapat-dapat sa Nobel Prize. Sa pamamagitan nito, malulutas na ang problema sa gutom. Alarm tumutulong mapanganib na eksperimento sa sabagang laboratory. Hindi ba't sa laboratorio ako? San ito? Sino yung may dalang tablet para sa binibini? Anak ng super ng pamilya Shen, 2 taon ng patay ang mga magulang. Naawa ang pamilya Shen sa kanya, kaya tinanggap siya. Ako pala ay napunta sa katawan ng isang bata. At ang pamiyang ito, Shen din ang apelyido. Susunod, Anong taon na ngayon? 2025 na. Sabi ko bilisan mong Max Grow, gusto kong makita ang susunod, 2025. Dahil 60 taon na ang nakalipas. Hindi mo ba ako narinig anong pinapanood mo? Sabi ko bilisan mong Max Grow, gusto kong makita ang susunod. Gawin mo ang dapat mong gawin. Hindi ka ba tinuruan ng guro sa eskwela? Eh ano naman, kumakain ka sa bahay namin dapat sumunod ka sa akin. Tingnan mo ang sarili mo, masyadong maluho, tamad, wala kang kahit ano. Parang bata sa bagong panahon. Tumayo ka. Nababaliw na yata ang batang ito. Tumayo ka nga. Kabataan, ang araw ng alas 7 hanggang alas 8. Dapat may pangarap, may moralidad, may kaalaman, may disiplina. Nagawa mo ba? 5 pagpapahalaga at 4 na kagandahan. Ano ang 5 at 4? Sabihin mo sa akin. Tatay, Binibini, huwag kang umiyak. Ano ba ang nangyayari sa iyo ngayon? Humingi ka ang tawad sa binibini. Ang bata ay hindi dapat inalagaan ng sobra kapag nakamali. Dapat aminin at itama, ang bulaklak na lumaki sa greenhouse ay hindi maganda. Ikaw na anak ng super naglakas loob kang turuan ng aking pamangkin. Tito Segundo. Huwag kang mag-alala. Tito Segundo ang kakampi mo. Dati dahil kaya mong makipaglaro kay Guoguo, kaya ka namin pinatira sa pamilya Shen, huwag kang magmalasakit. Anong gagawin mo? Parang masungit, astang tambay. Mukhang matandang kalabaw na naging tao. Ikaw na bata. Ngayon, kailangan talaga kitang disiplinahin. Ano, natakot ka ba? Ang Tito Segundo ko ay gangster. Tapos ka na ang katawan na po kaibigan ng magulang. Kaya hindi pa ako nakakita ang tattoo na kumikinang. Tikit lang pala. Ngayon, papaluin ko talaga ang puwet mo hanggang sa mamula. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Tito Segundo, bakit hindi ka gumagalaw? Tito Segundo, huwag kang mamatay tinapik ko lang ang ilang pressure point mo para maparalisa ka lang. Pagkatapos kitang linisin, Bibitawan ko ang 2 braso mo. Wisit ka, sasabihin ko sa kapatid ko para parusahan ka ayon sa batas ng pamilya. Kabataan, ang malinis ay pinakamaganda. Huwag kang sumunod sa uso, gumawa ng walang kabuluhang bagay. Sakit, sakit, sakit.
Pwede mo na ba akong pakawalan? Hindi na ako makagalaw, pakawalan mo na ako. Astig ba? Itinuro sa akin ng lola mo. Gumagana palagi. Gusto ko ring matuto. Gusto ko ring matuto. Ano ang relasyon mo kay Shen Jinmin? Si tatay sinaktan niya si Gugu at tinapi ang Tito Segundo. Masama siya, palayasin mo na siya. Hindi lang kami ni Guogu ang hindi ni Arjnalang. Ngayon napakawalang galang na, pinangalanan pa ang pangalan ni tatay. Disiplinahin mo na siya. Si Shen Jinmin ang inyong ama? Edi kayo ang aking? Nasaan si Minzai? Saan siya? Paano mo nalaman ang palayaw ng tatay ko nung bata pa siya? Ang pangalang iyon ay hindi malalaman ng iba maliban sa pamilya. Saan mo narinig yan? Dahil, Eh kuya, anong kakaiba doon baka naman? Isang kamag-anak na mahilig magsismes ang nagbanggit at nalala ng bobo na batang ito. Mula ngayon, bawal mo nang tawagin ang aking ama sa pangalang iyon. Ihatid ang binibini sa kanyang silid. kumusta na si Minzai? Malusog ba siya? Ang pamilya Shen natin. Ang dahilan ng pagkain ngayon, alam naman ng lahat. Ang aking ama ay may malubhang sakit. Gusto niya habang malinaw pa ang isip niya, makita ang mga kaibigan at kamag-anak sa huling pagkakataon. May sakit si Minzai. Ang aking Minzai napakasaya at maganda. Bakit nakasakit ng malubha? Nasaan si Minzai? Gusto ko siyang makita. Sino ka ba? Ang tatay ko ay hindi basta-basta makikita. Ako ang nanay ni Minzai, ang inyong lola. Ako ang nanay ni Minzai, ang inyong lola. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Baliw ka na ba? Hindi ka ba titigil? Ang lola ng ating pinuno ng angkan ay isang kilalang kemiko noong nakaraang siglo. Marami siyang nayambag sa bansa. Ikaw na bata, bakit mo siya niinsulto? Kung maglakas loob ka pang alipastay ng nakatatanda, ibabalik kita sa ampunan, siguro dadalhin siya. Kailangan kong makita si Minzai ngayon din. Bikit kayo, hindi man lang mahuli ang isang bata. Iyan ang pinagkapinahalagahan ni tatay na puno. Bakit ka? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang punong ito sa pamilya Shen? Ito ay Minzai. Alis na naman ba si nanay? Pero may dala si nanay na regalo para sa'yo. Ano ito? May pangalan ko pa. Ito ang bagong uri na ginawa ni nanay. Hintayin mo si nanay na maimbento. Ang bagay na makakapagpasabok ng maliit na punong ito. Babalik si nanay. Talaga, kapag bumalik si nanay, mamumulaklak ang puno. Kaya habang wala si nanay, si Minzai ay dapat lumaki ng mayos tulad ng maliit na punong ito. Ito ang punong ibinigay ko kay Minzai. Pinuno ng angkan, patawad. Kasalanan ko lahat, huwag mo akong palisin. 2 dahon lang naman ang nalaglag. Kailangan ba talagang matakot ng ganyan? Hindi mo alam. Iyan ang alaga ni Junong Shen. Sabi nila, umupa siyang 10 hardinero 1,000,000 taon-taon para alagaan ang punong ito. Mahalaga di ba? Nasiba ka na. Ang gilid ng dahon ay tuyo at kulot. May pagkadilaw at pagkawala ng kulay sa pagitan ng mga ugat. Ang base ng tangkay ay kulang sa tubig at naluluway. Mahina ang tigas. Ang punong ito ay matagal ng kulang sa sustensya. Sa counting bigat, malalaglag ang mga dahon. Wala itong kinalaman sa kasamang ito. Anong kalokohan yan, ikaw na maliit na bata? Mas marunong ka pa ba sa mga top hardinero? Ang problema ay nasa inyong mga hardinero. Ang uri ng punong ito ay special. Hindi nila alam ang pamumuhay nito. Puro mamahaling pataba lang ang gamit nila. Isang maliit na babay nagdududa pa sa hardinero na may 1,000,000 taon-taon. Ang GA hardinero. Sa tingin ko, dapat ngang ibalik ng pamilya Shen? Siya, 10 na. Ang ganitong bata, walang sese ang pag-alaga. Anong ginagawa mo? Maniwala ka ba? Hindi ko lang ito mapabubuhay ng maayos, kundi mapapamulaklak pa. Mamumulaklak. Mahigit ilang dekada nang inalagaan ng tatay ko ang punong ito. Hindi pa ito namulaklak. Hindi talaga ito namumulaklak.
Bakit nagkaroon ng ganyang bobo na bata ang pamilya Shen? Hindi mo nakita. Hindi ibig sabihin hindi ito mamumulaklak. 50 mililitro lang ng K59 nutrient solution ang kailangan. Ano yun? Hindi ko narinig. Ito ang huling proyekto na pinag-aralan ng lola ko bago siya mamatay. Dahil sa aksidente, lahat ng datos ay nawala. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Anong ibig sabihin kahit na walang datos? Noong panahong iyon, ako, ang mga kasamahan ni Shen lang, Ang aksideng iyon sa instituto, walang nakaligtas. Paano nangyari? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Paano mo nalaman ang K59? Ang bagay na ito bukod sa tatay ko at sa akin. Walang ibang nakakalam. Sino ang nagsabi sa iyo? Bakit narinig niya kay tatay? Si tatay ngayon madalas na mawalan mali. Baka naman nung nananaginip siya, narinig niya. Sabi ko na nga ba, isa lang siyang bata. Paano niya malalaman ang mga bagay na iyan? Ano naman kung alam mo? Narinig mo lang ang pangalan at nagyayabang ka na, pero ngayon, sa buong mundo wala ni isang patak ang K59 na iyan. Anong nutrient solution? Sa tingin ko, gusto lang niya mapansin ng pinuno na angkan. Pero hindi niya inasahan na wala na pala talaga ito sa mundo. Anak ng utusan hindi talaga marunong lumasta. Tama na. Kung naglaro ka lang, lumabas ka na. Huwag mo kaming abalahin sa mahalagang bagay. Teka, sino bang nagsabing wala ng datos ng K59 sa mundo? Ano? May datos ka. Nasaan? Nandito. Kuya, narinig mo ba? Sabihin niya na sa utag daw niya ang datos ng K59. Sa tingin ko, delusyon na siya. Tama na. Seguridad. Dalhin siya sa silid sa gilid. Pagkatapos ng handaan, ako na mismo ang bahala sa kanya. Maaring gamitin ang monopotassium phosphate, pero masyadong mataas ang potassium, kailangan ng neutralisasyon. Ang ammonium sulfate ay maaring gamitin, pero may impurities. Ang calcium nitrate ay may magandang solubility. At borax. Sapat na ang basic version ng K59 nutrient solution. Anong gagawin mo? Napatumpak ang basic NPK ratio. Gamit ang calcium nitrate para sa nitrate nitrogen at calcium ions. Ammonium sulfate para sa ammonium nitrogen para balansehin ang pH. Borax para i-regulate ang enzyme activity sa pamumulaklak. Anong pinagsasabi niyang mumbo-jumbo? Wala akong naintindihan. Target EC value, controlin sa 1.2 hanggang 1. Millisiemens per centimeter. Tapos, Hoy, hindi pwede. Ninzay, huwag kang mag-alala, nandito na si Nanay. Tutulungan kitang pagalingin ang puno. Tagumpay! Tagumpay, baka naman? Ang batang ito, talaga, Sabi ko na nga ba, sa pagdidilig na yan, mamamatay ang puno. Nalaglag na lahat ang mga dahon. anong nangyayari? Ikaw, pinatay mo ang puno. Ganyan talaga ang ugali niyang punong ito, nalalagas muna ang dahon bago mamulaklak. Mamumulaklak ito pagkalipas ng 5 minuto. Kalokohan! Ang pamilya Shen ay hindi naman masama sa iyo. Bakit paulit-ulit kang sumasagwa? Hindi ako sumasagwa. Pagkalipas ng 5 minuto, makikita niyo. Nagpapalipas ka lang oras, pagkalipas ng 5 minuto, may dahilan ka na naman. Dahil pinatira ka namin sa pamilya Shen, bilang pinuno ng angkan, may karapatan akong kurusahan ka. Anong balak mo? Gino! Masama ang balita. Ano ayon? Gino, kayo po... Ang inyong puno, patay na. Ano? Ang tanging alala na iniwan sa akin ni Nanay, patay na rin. Wala na akong dahilan para mabuhay. Wala na rin akong dahilan upang manatili sa mundong ito. Nanay, miss na kita ni Minzai. Minzai, pupunta na sa iyo. Gino, huwag naman po kayong magsalita ang ganyan. Narito na ba ang mga bata? Narito na po. Akayin ninyo ako.
Makita sila sa huling pagkakataon. Anong balak mo? Tawagin, ihanda ang pamalo ng pamilya. Tawagin, ihanda ang pamalo ng pamilya. Ayan ang dapat. Matagal na siyang dapat disiplinahin. Dapat niyang matutunan kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Ano ang dapat at hindi dapat. Sa tingin ko, sa pagbatayang mahalagang puno ng pinuno, maging ang kamatayan ay hindi sapat. Pinuno ng angkan, Ayan ba ang pamalo ng pamilya, Shen? Shenlan. Ngayon, paulit-ulit mong nilabag ang mga alituntunin, nagkasala ng malaking pagkakamali. Inalipusto mo ang nakatatanda, nilapastangan ng ninuno, sinira ang ari-area ng pamilya, sumuway sa mga patakar. Iyon sa ikapitong alituntunin. Dapat mong tanggapin ang 30 palo upang maayos ang disiplina. Wala kang pagkakaiba sa tama at mali. Paano ba maging karapat-dapat na pinuno ng pamilyang Shen? Tinuturuan mo yata ang kuya ko. Kung perusan kang pinunong pamilya, dapat mong tanggapin. Bakit ka sumasagot? Kailan pa nagkaroon ng ganyang lumang tradisyon ang pamilyang Shen? Dahil nangyari na ito. Ibig sabihin lang ay ito ang kaloban ng langit. Ibaba mo yang pamalo. Menzai ko. Paanong naging isang masayahin at cute na bata ka? Ay naging isang matanda na puti ang buhok. Ano bang sinasabi mo? Mabuti naman ang lagay ang katawan mo. Bakit mo binabanggit ang mga bagay na tungkol sa pagpanaw? Mahigit 70 taon na akong nabubuhay. Sobra na rin ang buhay ko. Ang tanging pag-asa ko lang ay hindi ko binigo ang inaasahan ng aking ina noon. Mahal na pinuno ang pamilya, pinaunlad ninyo ng husto ang kumpanyang iniwan ng inyong ina. Kung alam lang niya, tiyak na labis siyang matutuwa. Nung umalis ako, napakaliit mo pa. Lumaki kang mag-isa. At pinayos mo ang pamilyang Shen. Tiyak mahirap yun? Tiyak marami kang pinagdanang hirap, di ba? Kasalanan ng nanay mo ito. Kung may langit man, sana para makita ko ulit ang aking ina. Hintayin mong makagawa si Mommy. Ang bagay na makapagpapamukadkad sa maliit na punong ito. Babalik na si Mommy. Paano nangyari ito? Namukadkad na ang bulaklak. Bumalik na si Mommy. Minza. Minza. Ang tagal mong umuwi. Minzai. Miss na kita. Menzai, huwag kang umiyak. Kasalanan ng nanay mo ito. Hindi ka dapat iniwan ni Mommy nung maliit ka pa. Pinabayan kang lumaki ng mag-isa. Pasensya na, Menzai. Hindi po, si Mommy ang pinakamabuting nanay sa mundo. Hindi kita sinisisi ni Minsan Minzai. Nung nakahiwalay tayo, maliit ka pang bata. Ngayong nakita tayo, matanda ka na. Hindi ka man lang napanood ni Mommy na lumaki. Tiyak marami kang pinagdaan ng hirap. Mommy, sabi mo. Kapag namukadkad ang puno, babalik ka. Mahigit 60 taon akong nahintay na mamukadkad ang punong ito. Hindi ko inaasahan. Darating din ang araw na ito. Namukadkad na ang puno. Bumalik na si Mommy at hindi na muling iwan si Menzai. Mommy, Tatay, ano ba ito? Baliw na yata. Bakit ganito yung trato niya sa bata? Ano kaya nangyari sa dating pinuno? Umiyak at tumatawa sa harap ng isang bata. tiyak, dahil biglang namukadkad ang puno. Sobrang saya niya kaya nawalan siyang ulirat. Sabi ng doktor, huwag kang masyadong magpapakilos. Umalis ka na nga kapag may nangyari kay Itay. Kaya mo bang panagutan yun? Sino bang nagpahintulot sa iyong magsaslita ng ganyan? Siya ang lola ninyo. Ano?
Sino bang nagpahintulot sa kanyang magsalita ng ganyan? Siya ang inyong Minzai. Ikaw ang nakatuliro kay Itay. Kapag may nangyaring masama kay Itay, pananagutan mo sa kin. Tawagan na ang ambulansya. Sasamahan ko muna si Itay sa hospital. Tiyakin mong disiplinahin mong mabuti yang makulit na batang yan. Minzai! Minzai! Hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Bitawan mo ako. Tiyak nahihirapan si Minzai sa sakit. Gusto ko siyang samahan. Anong kunwari ka pa kung hindi dahil sa mga ginawa mo? Magsisigla ba ang dating pinuno at mahimatay? Pinuno ang pamilya. Huwag ka nang magpalamig pa. Siya ay isang maslas. Pinatay niya ang sarili niyang mga magulang. Ngayon, dinala niya mula sa ating pamilyang Shen. Patayin pa ang dating pinuno. Ibalik siya sa ampunan. Bawal na siyang tumapak sa pamilyang Shen kailan. Sinong may gana? Ang Shin Group ay pag-ari ko Shinland. Ang bawat ladrilyo at bubong ng pamilyang Shen ay may pangalan ko. Walang mas karapat-dapat na manatili sa pamilyang Shen kaysa sa akin. Anong sinabi mo? Pinuno ang pamilya. Anong hinihintay mo? Siya ang dahilan kung bakit. Nahimatay ang dating pinuno. Palayasin siya. Kung sino man ang mangahas na galawin ako ngayon. Ano? May problema sa kumpanya. Sir Shen, Anong nangyari? mahirap ipaliwanag sa ngayon. Ang mga board members, naghihintay na sa inyo sa meeting room. Ikaw na naman. Nawalan ng malay si Minzai. At biglang nakaproblema ang kumpanya. Wala kang kakayahan. Hindi kita mapagkakatiwalaan. Ako na mismo ang magpapatatag ng kumpanya para sa kanya. Ang tatlong ito, pamilyar ang mga muha, Wang Qiang. Shen Ming Su Xiaoman, hindi ba lahat sila ay mga estudyante ko? Pinuno ang pamiyang Shen. May problema ang kumpanya. Kaming tatlong matatanda, nauna ng dumating. Ikaw ang huling dumating, sobra na yata yan. Wala nang usap-usapa pa. Ikaw magsalita. Ano ang nangyari sa kumpanya? Tukuyin mo ang oras. Sanhi laking ang insidente at pangunahing problema. Bigyan kita ng 1 minuto para ibuhat. Girl! Ano na ang gagawin natin? Ikaw, magsalita. Ano ba talaga ang nangyari sa eksperimento? Tukuyin ang oras. Sa nilaking ng insidente at pangunahing problema. Bigyan kita ng 1 minuto para ibuot. Ang paraan ng kanyang pagtatanong. Bakit parang katulad ang sa guro? Ang paraan kanyang pagtatanong. Bakit parang katulad ng saguro? Sino ka ba? Anak ng isang empleyado, pinalaki sa pamiyang Shen. Huwag na ninyo siyang pansin. Anak ng empleyado. Karapat-dapat ba siyang pumunta sa lugar na ito? Ang pinag-uusapan natin ay mga sikreto ng kumpanya. Kapag nakuha niya ang mga yun, paano na? Pinunong pamilyang Shen, patawag ka ng tao at palayasin siya. Kahit sino sa inyo. Posibleng mag-leaks, sikreto ng kumpanya. Pero ako, sa lahat, ay imposibleng gawin yun. Hindi lang yun. Hindi ko lalabas ang sikreto ng kumpanya. Kaya ko ring solusyonan ang problemang kumpanya. Ikaw lang. Kaya mong solusyonan ang problema ng kumpanya. Mukhang hindi mo alam kung gaano kalaki ang mundo, bata ka pa. Talagang hindi ka marunong magtimpi. Pinapagalitan mo pa ako. Kaming tatlo ay mga estudyante ni Academician Shen. Maging ang dating pinuno ay dapat tumawag sa amin ng kuya at 8. Ikaw isang bata, ganyan ka pa kalakas ang loob. Hindi mo kami nire-respeto. Hindi ko ba sinabi sa inyong tatlo na kapag nasa labas kayo, huwag kayong magsasabing mga estudyante kayo. Ano ka ba? Ang guro namin ay isa sa pinakadakilang siyentipiko noong nakaraang siglo. Paanong nangahas kang mag-angking na siya ka? Maagang namatay ang guro namin. Hindi namin siya nakita sa huling sandali. Paanong nangahas ka? Iiyak ka na naman. Wala ka ng katapusan, maniwala ka sa kin. 5907. 5919. Sir Shen, ano bang sinasabi ang batang ito? Iwan ko.
Paanong nalaman mo? Ang mga numero namin nung estudyante pa kami. Sino ka ba talaga? Nag-ilusyon kayo na naman. Pasensya na. Ang batang ito ay hindi namin naturuan ng tama sa pamilyang Shen. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa kumpanya. Oo nga. Dahil sa istorbo na to, muntik na nating makalimutan ang mahalagang bagay. Ano ba talagang problema ng kumpanya? Nakatanggap kami ng emergency report mula sa quality control. Ang ikatlong batch ng Kangjiansu na dapat ay ilalagay sa produksyon. 20 toneladang raw fluid sa yugto ang pagpapatuloy ay natuklasang kontaminado. Ano? 20 tonelada lahat ay kontaminado. Ano ang source ng kontaminasyon? Ang source ng kontaminasyon ay paunang natukoy bilang isang bihirang ka-type na Bacillus. Ang bakteryang ito ay napakatibay. Makakaligtas ito sa karaniwang sterilisasyon. Ang 20 toneladang raw fluid ay kailangang itapon. K-type na Bacillus Yanshu. Ano ang plano mong gawin? Itapon ang lahat ng kontaminadong raw fluid. Kasabay nito, simulan ang backup production line at muling gawin ang lahat. Itapon muling gawin. Shen Yanshu ang dali mong sabihin yan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? 20 toneladang raw fluid. Kung itatapon lahat ang halaga ng mga sangkap at enerhiya sa produksyon ay magdudulot ng direktang pagkalugi na lampas sa 1 bilyon. Agad na mapuputol ang cash flow ng Shen Group. Ang kaligtasan ng gamot ang pinakamahalaga. Ang kontaminadong raw fluid ay hindi dapat gamitin. Ito ang hangganan na itinakda sa ating aking lola. Tungkol naman sa kontrata at pagkalugi, hahanap akong paraan. Ngunit ang hangganan ay hindi dapat sirain. Yan, Shu. Alam naming bata ka pa at may prinsipyo, ngunit ang negosyo ay parang digmaan. Minsan, kailangan din kakayahang umangkop. Kaming mga matatanda ay nag-usap-usap at nakasip ng isang kompromiso. Anong kompromiso? Nag-research kami. Ang K-type na bacillus na ito. Sa ngayon, walang ebidensya na ito ay nakakalason o may masamang epekto sa katawan ng tao. Basta't hindi natin ito ipaalam sa publiko at ipagpatuloy ang produksyon ayon sa plano. Lahat ng problema ay maluludas. Ito ay panlilin lang sa mga mamimili. Hindi ako pumapayag. Huwag kang magwalang galang. Sinusubukan naming iligtas ang kumpanya kung hindi ka pumayag sa planong ito at ang kumpanya ay magdusa. Nang hindi kayang tisin na pagkalugi, agad naming sisimulan ang emergency shareholders meeting para patalsikin ka, ang CEO, na nagdulot ang pagkawala ng lahat. Yanshu. Kailangan din kumita ng kumpanya at saka ang paggawa nito ay walang anumang side effect. Basta't pumayag ka, sasabihin na namin sa mga tauhan na simulan ang produksyon. Pumapaya ako. Talagang hindi maari. Talagang hindi maari. Lakas ng lube. Wala kang karapatang magsalita dito. Shen Yanshu. Palayasin mo na ang baliw na batang ito na walang alam sa mundo. Ito ay hindi lugar para sa iyo upang magloko. Lumabas ka na. Ipinagkatiwala sa iyo ni Minzai ang Shen Group. Ito ang ginagawa mo. Mandaraya, maganap ng butas. Hindi ka lamang nagkasala sa mga tao, kundi pati na rin sa konsensya ng ating pamilyang Shen. Ano ba ang alam mo? Kung magpatuloy sa production, may pag-asa pa ang Shen Group. Kung itatapon ng raw fluid, ang Shen Group ay mamamatay. Dapat ko bang hayaan na lang mamatay sa aking mga kamay? Kumpanyang ingitnayo ng aking lola. Sino ang nagsabing dalawa lang ang pagpipilian? Makipagsapalaran o itapon? Pipilian ko ang akatlong dan. Anong dan? May paraan ako para may ligtas ang mga raw fluid na yan. Binata na hindi marunong nag-iimbento ka ang kwento. Bata ka pa ang laki na ng bibig mo. Gusto kong marinig kung ano ang masasabi ng isang 6 na taong gulang upang iligtas ang raw fluid na nagkakalaga ng 1 bilyon. Kaming 3 eksperto ay wala nang magawa. Anong paraan ang nasa isip mo? Ang K-type na Bacillus, kahit matibay, ay may isang nakamamatay na biolohikal na katangian. Ano? Ito ay umasa sa calcium ion para mapanatili ang matibay na istruktura ng spore. Patay sa katangiang ito, maghanda ng isang tiyak na triple action disinfectant. Lahat ng raw fluid ay kontaminado. Ito ay gamit na nagliligtas ng buhay. Guro, Humanap ka ng paraan. Isa lang ang paraan. Gumawa ng triple action disinfectant. Talaga bang posible yun? Wala pang sumubok niyan dati. Gayon. Tayo na ang unang gagawa niyan.
Nagawa natin. Paanong nalaman mo ang paraang ito? Paanong nalaman mo ang paraang ito? Paano pa nakatira siya sa pamilyang Shen? Madali lang para sa kanya na makita ang mga tala na iniwan ng guro. Alam ang isang termino, dinala rito para magpakitang gilas. Alam mo ba kung gaano kahirap ang paraang ito? Bawat reagent, ang timpla ay kailangang eksakto sa milligram. Kung hindi lang mabibigo ang pag-disinfect kundi lahat ng raw fluid ay tuluyang masisira. Noong araw sa gabayang guro, nabigo rin ang timpla namin ang saguro lang ang bahagyang nagamit. Sa iyo, 6 na taong bata. Alam mo ba ang eksaktong timpla? Parang panaginip lang. Mukhang pagkatapos ng maraming taon, wala kayong natutunan. Noong araw, sayang lang ang itinuro ko sa inyo. Pakinggan mong mabuti ang bawat salitang sasabihin ko. Ipadala mo ng diretso sa laboratorio. Bakit namin dapat paniwalaan si Sir Shen? Init ang raw fluid sa 45 degrees Celsius. Pagkatapos, kumuha ng 0.05% benzalkonium chloride solution, 3% hydrogen peroxide solution, 0.1 molar EDTA disodium salt solution, at idagdag ang mga ito sa ratio na 98:1:1. Pagkatapos ang 30 minutong pagproseso, gamitin ang gram stain para ang mikroskopyo at i-verify. Sabihin sa laboratorio na gawin ang sinabi ko. Ano ba yung kaguluhan? Sundin mo lang ang sinabi mo. Sayang lang ang oras yan. Huwag kang makisama sa kabaliwan niya. Subukan lang naman walang mawawala. Ito na ang huling pagkakataon mo. Sundin lahat ng hakbang na sinabi niya. Ipaalam sa R&D Center level laboratory. Gagawin ko na agad. Balo ka ba? Talagang niwala ka sa isang baliw na bata na hindi mo kilala. Grave naman sa ganitong critical na oras. Mag-aaksaya pang ang oras sa mga kasinungalingan. Sa loob ng 30 minuto, lalabas ang resulta. At tingnan natin kung nag-aksaya ba ako ng oras. Presidente Shen, lumabas na ang resulta ng eksperimento. Presidente Shen, lumabas na ang resulta ng experiment. Baka naman tamanga ang baliw na batang tup. Ang eksperimentong ito, ang guro lang ang nagtagumpay dati. Hindi siya magtatagumpay. Tingnan mo mismo. Paano nangyari to? Alam ko na ikaw na maliit na bata. Paano mo magiging kasing galing guro? Pinagsay mo pa kami ng kalahating oras. Para mo kaming ginagawang tanga, huwag kang makinig sa matatanda. Siguradong magkakamali yan Magsalita ka na. Simulan na agad ang production line. Kung magdadalawang isip ka pa, magkakaroon tayo ng breach of contract. Inutusan ko lahat ng production line. Sandali, may mali talaga. Gusto kong mag-eksperimento mismo. Hindi ka pa sumusuko. Gusto mo pang sisihin ang mga technician. Tama. Ang mga tao sa lab, lahat sila ay mga sarili naming tinuruan ng mga apprentice. Maraming tao na ang experience. Mahusay sila sa technique at gusto mo silang questionin. Magia apprentice na tinuruan ninyo. Mas dapat pagdudahan. Tama na. Hanggang kailan ka magdadrama? Sabi ko, gusto kong mag-eksperimento ng personal. Nakakatawa. Kanina nung sumigaw siya, bigla akong natakot na suwayin ang gusto niya. Ako rin. Parang may pamilyar siyang dating sa akin. Ulitin mo ang hakbang ng eksperimento mo. Ano pa bang ulitin? Sinunod ko lang naman ang mga hakbang na sinabi ni assistant. Basta nabigo lang. Sinabihan kitang sabihin sa akin ang hakbang ng eksperimento. Kailangan ko bang ulitin sa'yo? 0.05% benzalkonium chloride solution, 3% hydrogen peroxide solution, 0.1 DA disodium salt solution. SA ratio na 98:1. Sunod-sunod na painitin sa preheated na 45 degrees na original solution. May problema ba? Saan kaya nagkamali? Alam ko na.
Kulang pa ang isang hakbang ang eksperimento. Kunin ang nitroglycerin. Baliw ka mataas na panganib na kimikal yan dati. Ang laboratorio ng guro dahil sa pagtagas ng nitroglycerin, kaya sumabog. Presidente Shen, ang nitroglycerin kung hindi maingat, magdudulot ng malubhang problema sa kaligtasan. Hindi ito basta-basta na pwedeng gamitin sa eksperimento. Itigil ang eksperimento. Bawal ka ng magulo. Ay bigay sa akin ang gamit. Lumabas kayong lahat. Ako ang bahala sa lahat ng kahinatnan. Ikaw ano ang kaya mong panagutan? Kung sumabog ang laboratorio, mawawala ang buhay mo. Ang pagsabog noong 1959, iyon ang pinakamagandang halimbawa. Hindi na dapat mangyari, yon sa pangalawang pagkakataon. Dahil delikado, hindi nagagawin. Ang siyentipikong pananaliksik mismo ay may mga hindi alam at panganib. Alin ba sa mga teknolohikal na tagumpay ang hindi dumaan sa walang bilang na pagkabigo? Kahit sa aral na dalang dugo na tuklasan. Magawalang laman na salita lang yan. Sino ba ang nagsasalita ng walang laman? Kayo ba o natatakot kayo na maapektuhan ang inyong komportableng buhay at mataas na posisyon? Natatakot kayong panagutan ang maling desisyon. Matagal na kayong nasira ng pera at katanyagan, nakalimutan ang simulang layunin. Kung dahil sa isang aksidente, isasarado na ang pinto ng pagtuklas magpakailanman. Magbabaling-baling sa mga hindi nalutas na problema. Paano unlad ang siyensya? Nasaan ang nitroglycerin? Alam ko kung nasaan kayo ngayon lumabas na. Sa tingin ko, Ikaw na batang ito ay talagang baliw, balak mo pa ba talagang gawin ang eksperimentong ito ng mag-isa? Hadlangan ninyo siya. pinalalabas ko kayo. Wala ka ng pagkakataong magsisi pagkatapos. Ako si Shenlan hindi magsisisi. Bigyan men ako ng 10,000 pagkakataon. Pipiliin ko pa rin gawin ang eksperimentong ito. Lakad na, kung gusto niyang mamatay, huwag kaming isama. Baliw na baliw, talagang baliw ang batang ito. Akala ba niya ang laboratorio ay kanyang bahay laruan, yan Shu. Hindi na pwedeng magaksaya ng oras, bawat minutong delay ay maaring mawala ng maraming order ang mga kakumpetensya, ay mairing iwan tayo anumang oras. Magsalita ka na, papagawin mo na ang pabrika ayon sa normal na production. Magsalita ka naman. Talaga bang ilalagay mo ang lahat ng pag-asa sa batang iyon kung mabubuhay ba siya? Ay problema pa. Pagdating ang panahon bago ibalik ang production, baka huli na. Iniutos ko. Tagumpay. Negative engram stain microscopy. Matagumpay na napadala sa ang original solution. Paano nangyari to bilang isang siyentipiko? Kung hindi ka marunong makipagsapalaran, huwag mo nang asahan ang tagumpay. Swerte lang. Agad na simulan ang full purification. Siguraduhin na ang lahat ng batch ay ligtas at nakakatugon sa pamantayan sandali. Matagumpay ang purification. Paano naman ang pagkawala ang lakas tao materyales na ginamit? Hindi pa kasama ang gastos. Engineer Wu, magkano ang pagwala sa purification na ito? Magia 1/5. 1/5. Malaki na yan. Kung susundin ang original na presyo, wala tayong kita, kailangan itaas ang presyo. Atas, ing 1/5. Naniniwala ako na karamihan sa mga mamimili ay tatanggapin. Paano naman yan? Ang kontaminasyon ng original solution ay problema ang kumpanya natin. Bakit kailangang bayaran ito ng mamamayan? Yan ay desisyon ng mga namumuno. Wala ka ron. Sumasangayon akong itaas ng 1/5. Shen Yanshu. Nalala mo pa ba ang aral ng pamilya nating Shen? Noong mga taong wala ako, paano mo pinalaki ang anak mo? Mommy, Anong nangyari sa'yo?
Ang nanay ko, Lola, Hindi ba siya namatay ilang dekada na ang nakalipas? yung batang pinalaki natin sa bahay na sa... May problema sa kumpanya, nagpunta si Kuya para sikasuhin. Balita ko sumunod siya, huwag kang magsap. Masyado siyang feeling hindi na siya outsider. Punta ako sa kumpanya ngayon din. Aral ng pamilya Shen. Ang bawat miyembro ng Shen ay dapat maging tapat at mahusay para sa kapakanan ng milyon-milyon. Para sa bayan, sabihin mo sa akin sa desisyong ginawa mo. Alin dito ang sumusunod sa aral na ito? At kayo, sino ba ang nagsabi noon na sa hinaharap ay maglilingkod sa bayan ng walang pag-imbot? Sige na, magsikap tayo gamitin ang pinakamababang gastos para makagawa ang pinakamahusay na gamot. Para kayang bilhin ng mamamayan ang ating gamot. Academician Shen, Director Lee, bakit kayo nandito? napag-usapan na namin sa pabrika, kaya para sa gamot na ito, hindi kami kukuha ang kahit anong tubo kasama ng aming mga empleyado. Nagkakaisa ring huwag nang tumanggap ng sahod sa pagkakataong ito. Ano? Kung bababa ang ₱1 ang gamot na ito, aring makapagligtas ng ilang tao ang personal na interes. Sa harap ng kalusugan ng bayan, ano ba yun? Ang matulungan ng milyon-milyong mamamayan na malampasan ng pagsubok na ito. Ayon ang pinakamahalaga. Gusto ko ring talaran si Director Lee at Anguro. Maglingkod sa bayan ng walang pag-imbot. Ako rin. Kayo ngayon para kumita ng pera. Kahit konsensya ay tinapon na. Kayo ngayon para kumita ng pera. Kahit konsensya ay tinapon. Konsensya, maari bang kainin ng konsensya? Sa panahon ngayon, sino ang may konsensya? Ang merkado ay labanan, ang kumita ay ang tunay na prinsipyo. Ang Shen Corporation ay hindi isang charity. Nabulat kayo ng pera. Dati nag-eksperimento kayo ng gutom, simpleng kagamitan. Mahirap ang kondisyon, pero nasa puso ninyo ang bayan. Iniisip kung paano magamot ang mahihirap, makabiling ang gamot. Tingnan ninyo ngayon, busog at mainit. May magandang kagamitan sa eksperimento, walang katapusang pondo. Bakit naging sakim ang puso? Pera na lang ang nakikita. Bata ka pa, marami ka pang hindi naintindihan na aral. Maraming tao sa Shen Corporation na kailangang pakainin. Bawal magtaas ang presyo, isang maliit na 1/5 na pagkawala. Hindi magdudulot ng pagkaubos ng pondo ang pagkakamali ng Shen. Dapat panagutan ang pagkawala. Sino ka ba para turuan ang pinuno ng pamilyang Shen? Nalitas mo ang problema ang purification may konting bag. Pero ang natitira hindi mo desisyon. Iuwi siya sa bahay ng Shen. Ngayon kung wala ang pahintulot ko, hindi kayo magtataas ng presyo. Hindi ito lugar para sa isang ligaw na bata na makialam. Tumahimik ka at lumabas kung hindi, baka mapalaw ka sa puwet. Ikaw na maliit na babae, akala mo chairman ka na. Wala namang silbi ang pagtutol mo. Sino ba ang nagsabing walang silbi ang pagtutol niya? Simula ngayon, ang utos niya ay utos ko. Bakit? Dahil siya ang lola mo, ang nagtatag ng Shen Corporation na teen. Shenlan. Dahil siya ang lola mo, Shenlan. Ano bang sinasabi mo? Zhenmin, nagdedelirio ka na ba? O nga. Kahit gano'n mo kamis ang guro, hindi mo pwedeng gawing nanay ang isang bata. Hindi ako nalalito. Wang Xiang, sa unang araw mo sa grupo, nabasag mo ang beaker ko, natakot kang mapagalitan. Palihim kang nagbuhos and distilled water para magpanggap. Nahuli kit, pinagsulat ka ng 100 basising safety rules sa laboratory. Chenming, dahil nagaway ka sa kabilang grupo, palihim kang pumasok sa laboratorio ng hating gabi. Gusto nga adjusting balance ng centrifuge nila. Nabutan kita sa overtime. Xiaoman, yung lipstick na pinautang mo sa akin, hindi mo pa binabalik. Kayo nga talaga ang guro. Guro. Miss na miss ka namin. Guro. Kayo nga talaga, guro. Ito. Ngayon naniniwala ka na siya ang lola mo. Paano ako maniniwala? Sobrang hindi siyentipiko. Kami ang pinakamalalapit sa lola mo. Kinumpirma na namin. Ano pa bang ayaw mong paniwalaan? Tama na matatanda na kayo, anong itsura? O nga pala, may hindi pa ako inaayos sa inyong tatlo. Sobrang bigo ako sa inyong tatlo.
Kayo tatlo, para sa kita, gusto niyong ibenta ang sirang gamot. At ikaw, para kumita nakalimutan mo ang aral ng pamilya Shen. Nakalimutan ang simulang layunin. Pasensya na, Guro. Magzori ka sa lola mo. Lola. Nakamali ako. Kayo tatlo, magsulat ng 1,000 beses. Code of Conduct for Scientists. Ibigay sa akin sa linggong ito, Guro. At ikaw, ang gamot na ito, bawal magtaas ng presyo, narinig mo. Opo. At ang patakaran, pamilya, maikli lang, magsulat ka ng 10,000 beses. 10,000 bisis ito. May problema, si Fing Yin. Guro, hindi ako ng kopya. Ang papel na ito, ako mismo ang sumulat. The writing na ang magulang mo. Walang silbi ang pagdadahilan mo ngayon. Guro-san, Ikaw, Zhao Kai, huwag kang mag-alala tungkol dito. Bibigyan kita ng paliwanag. Paralan namin sa plagiarism, zero tolerance. Guro, ibig mong sabihin kinopyaw ang papel niya. Paano naman mangyari yon? 1 buwan siya. Hindi lumalabas ang dorm. Chen Fengyan, paano mo ako maakusahan para sa papel na ito? Araw-araw akong magang umalis at gabi umuwi nagbabad sa library. Hindi mo pwedeng dahil takot kang madelay ang graduation. Ay kopyahin ang aking gawa. Ano ba ang pinagsasabi mo? Shen Fengyan. Guro, Tingnan ninyo, sa harap ninyo gusto na niya akong saktan sa likod. Dahil dito, ilang beses niya akong binantaan. Wala na akong magawa kaya lumapit ako sa inyo. Kasinunggalingan yan. Guro-san, dumating na ang magulang ni Shen Fengyan. Pasok. Bakit ka nandito? Ikaw ang magalang ni Shen Fengyan. Ano bang ginawa ni Shen Fengyan para matawag ang magulang? Pasensya na, ano ka sa kanya? Lola niya ako. Sinong nababaliw ka ba? Dahil gusto kitang palisin, sinaganyan mo ako, maniwala ka bang papaluin kita? Sigurado kang papaluin mo ako. Nakuha ang init ng ulo ko. Shen Fengyan. Anong ginagawa mo? Ganyan ka sa lola mo. Unahin natin ang problema ni Fengyan. Sino ka ba para utusan ng tatay ko? Opo. Susunod po ako sa gusto ninyo. Guro, ano po ba ang kasalanan ni Shen Fengyan? Ito ang thesis ni Shen Fengyan at ng kanyang roommate na si Zhao Kai. Halos makapareho 100% sigurado na plagiarism ito. Anak, paano mo nagawang kopyahin ang thesis ng iba? Kami sa pamilya Shen ay matapat at marangal. Bakit nagkaroon kami ng isang tulad mo? Bakit nagkaroon kami ng isang tulad mo? Hindi po, hindi talaga ako. Kung ayaw mong mag-aral, mag-withdraw na lang tayo. Hindi natin kayang mapahiya ang pamilya Shen. Nen, Tijo. Guro-san, ang plagiarism sa akademya ay hindi maliit na usapin. Kailangan ng ebidensya. Kung pareho ang thesis, paano ninyo natitiyak na anak ko ang nangopya? Paano ninyo natitiyak na anak ko ang nangopya? Kailangan pa bang tiyakin iyon? Ang ugali ni Shen Fengyan ay hindi mukhang estudyante. Lagi siyang lumalaktaw sa klase at bumagsak, kaya ilang taon na siyang delayed. Pero si Zhao Kai ay isang mabait na bata. Wala naman siyang ginagawang kakaiba. O nga. Malinaw naman na si Shen Fengyan ang nangopya ng thesis ko. Ang pagputol mo sa sinasabing guro ay walang galang, hindi ba? Batay lang po kayo sa ugali ng dalawa. Hindi man lang nagsagawa ng investigasyon o verifikasyon. At agad ninyong sinabi na anak ko ang nangopya. Hindi ba masyadong padalos-dalos ang pasya ninyo? Hindi naman ganun ang usapan. Hindi ko napalaki ng mabuti si Fengyan. Siya ang anak ko sa huling bahaging aking buhay. Kaya sobra kasiyang na-spoil. Malaki ang posibilidad na siya ang may gawa ang kalokohang ito. Kaming mga Shen
ay may katapatan sa aming buto at katotohanan sa aming gulugod. Hindi kami kailanman magnanakaw. Kaya sigurado ako hindi nangopya si Feng Yin. Akong sinasabi mong hindi nangopya si Shen Fengyin. Kailangan din ng ebidensya. Hindi pork sinabi mong hindi siya nangopya. Totoo na. Siyempre may ebidensya. Ibigay mo sa akin ang thesis. Nasa thesis na ito ang ebidensya. Nasa thesis na ito ang ebidensya. Ito ay thesis sa chemistry. Bata ka, maintindihan mo ba ito? Bata, magsalita ng may paggalang. Noong siya ay nag-aral in chemistry, malamang hindi pa pinapanganak ang mga magulang mo. Ano bang sinasabi mo, matanda? Ulitin mo ang sinabi mo, subukan mo lang. Ang ganitong bagay ay ginagawa mong thesis. Anong ibig mong sabihin? Ano bang problema sa thesis na ito? Inabot akong halos kalahating taon sa pagsulat nito. Ang ganitong bagay ay inabot kang kalahating taon. Sigurado ka bang ikaw ang sumulat ng thesis na ito? O bakit? Kung ikaw ang sumulat, dapat pamiyar ka sa nilalaman. Magtatanong lang ako, okay lang ba? Siyempre. Sis, magtanong ka. Sabi sa iyong thesis, gumamit kang bagong compound na C5. Ilang gramo ang ginamit mong key catalyst? At anong temperatura ang catalysis? Gumamit ako. Hindi na siya makasagot. Siya ang nanggupya sa akin. Zhao Kai. Ang catalyst ay gumamit ng 0.5 gramo. Ang temperatura ng catalysis ay 80 degrees Celsius. Tagal ng 2 oras, ang mga ito ay nakatala sa thesis. Buti na lang nahanda ako, sinaulo ko lahat nilalaman. Magaling. May isa pa akong huling tanong. Bakit 550 degrees Celsius ang pre-treatment temperature mo? Alam mo ba na sa temperatura na iyon? Tataas ng husto ang metal atom trend. Sabihin mo na ikaw ang sumulat ng thesis na ito. May dahilan ka sa pagpili niyan. Dahil hindi na makasagot. Sigurado ka bang ikaw ang sumulat? Wala na siyang masabi. Sigurado ka bang ikaw ang sumulat ng thesis na ito? Nakalimutan ko lang saglit. Ang dami nilalaman ng thesis. Paano ko lahat malala? Nangangatwiran ka lang. Sabihin mo, bakit mo pinili ang temperaturang iyon? Nag-check ako sa literatura. Kung ang temperatura ay mas mababa sa 400 degrees, hindi sapat ang aktibidad ng catalyst, hindi kompleto ang reduction. At kung lampas sa 600 degrees, madaling maklump ang grains. Babaw din ang aktibidad. Kaya, ginamit ko ang 550 degrees. Sa ganun, kompleto ang reduction at hindi naapektuhan ang aktibidad. Tama ang iyong inisip at panimula. Pero dapat ang pre-treatment window mo para sa carrier optimization ay nasa 450 hanggang 500 degrees. Ang detalye ay gagabayan kita mamaya. Sino bang nangangailangan gabay mo? Guro-san, ang paliwanag ni Shen Fengyin ay napakalinaw. At may professional na batayan. At si Zhao Kai. Ngayon, sa tingin ninyo ba ay malinaw na ang katotohanan? Sino ang nanggopya? At sino ang naninirang puri? Sa ganitong pagtingin, Hindi pa rin ito napatutunayang si Shen Fengyin ang sumulat. Magkakapamilya kayo, tiyak nakasundo na kayo ng maaga. ang katotohanan ay mas malakas kaysa argumento. Malinaw na nagsagawa ng aktual na eksperimento si Shen Fengyin. Dahil nagsagawa siya ng eksperimento, ang talaan ng pagpasok sa laboratorio ni Guro-san ay ang pinakamagandang ebidensya. Suriin ito at malalaman ang katotohanan. At ang CCTV. Sino ang gumawa ng eksperimento makikita agad. Sa ganito, araw-araw daw pumupunta si Fengyin sa lab. At si Zhao Kai. Ilang buwan, halos hindi lumabas ang dorm. Sabi ko na nga ba? Siya ang nanggopya sa akin. Zhao Kai. Paano mo nagawa ang ganong bagay? Guro, alam ko na mali ako. Natakot lang din ako na hindi ako makapagtapos. Pero, Ninakaw mo ang kanyang thesis. Hindi ba agad ito malalaman? si Shen Fengyin ay ilang taon nang delayed, akala ko.
Binili niya ang thesis na ito. Kapag imbestigahan, baka hindi niya mas alam ang nilaman kaysa sa akin. Napakaseryosong bagay nito. Kailangan kong i-report sa superior. Sumama ka sa akin. Tatay, akala ko. Alam ko, sa paningin mo, ako ay isang walang kwentang, palaway na pabigat lang sa pamilya. Wala ayon. Sanay na ako. Hindi mo ako pinaniniwala. Tama na. Sa pagkakataong ito, nagsikap ka sa pagsulat ng thesis. Tiyak may dahilan. Sabihin mo na. Bigla kang nagkasakit. Si Kuya naman ay abala sa trabaho sa kumpanya. Talagang, ayoko na kayong mag-alala pa para sa akin. At saka, hindi naman ako puro pabigat lang. Ang aking bunso ay lumaki na. At ikaw, may nangyaring problema. Hindi mo man lang inalam ang katotohanan bago pagdudahan ang sarili mong anak. Ganyan ka ba bilang isang ama? Humingi kang tawad kay Fengyin. Ano ang sinabi mo? Siya ay humingi ng tawad sa akin. Sa tingin ko, may problema ka rito. Ang tatay ko na matigas ang ulo, hihingi kang tawad sa akin. Fengyin. Pagkakataong ito, mali si tatay. Humihingi akong tawad sa iyo. Narinig ko ba ng tama? Nagasakit ka na naman ba? Wala namang lagi. Wala akong sakit. Kung gayon, tiyak na nauto ka niya. Kung hindi, paano ka hinging tawad sa akin? Matagal na kitang napapansin na kakaiba parang baliw. Kanina pa sinasabi mong ikaw ang aking lola. Ano ba talaga ang pakay mo sa aming pamilya? Ano bang sinasabi mo? Siya talaga ang lola mo. Ano? Siya ang lola ko? Isang maliit na bata na ganito kataas. Ano pa bang inakala mo? Isang bata na nakakita ng nakamamatay na pagkakamali sa thesis at nakapagtanong ng mga tanong na natahimik kay Zhao Kai. Tanging ang lola mong top scientist ang nakakalam ng mga detalye. Napakalayo naman yata. Maniwala ka man o hindi, tuwagin mo akong lola. Lola, huwag mo muna akong tawaging Lola. Ikaw na sumulat ng ganitong klaseng thesis. Nahiya ka pang sabihing Apple kita. Ano bang problema ng thesis ko? Ito ay pinaghirapan ko. Saksak ko lang maraming butas. Magulo ang lohika, mahina ang argumento. Ito ay hindi thesis. Ito ay isang liberang patawa. Ganyan naman ang ginagawa ng lahat. At least, ako mismo ay gumawang eksperimento. Kung iba ang thesis ay pinagtagpi-tagpi lang. Mas mabuti pa ako kaysa sa kanila. Huwag kang sumagot sa lola. Isulat mong muli hanggang sa maging kasyasya ito para sa akin. Bakit naman? Alam ng lahat na ang thesis ng undergraduate ay basura sa akademya. Bakit kailangan maging masyadong seryoso? Makapagtapos lang, okay na. Anong ibig sabihin ng makapagtapos lang okay na? Ang isang kolehiyala ay ang talibang sibilisasyon ng tao ang naghahanap ng hindi alam, naghahangad ng katotohanan, at puwersang ang pagsulong ng lipunan. Ang inyong mga balikat ay may dalang hinaharap. Ang inyong panulat ay hindi lamang sumusulat ng thesis, kundi ang mapa ng hangganan ang kaalaman ng tao. Ang ganitong pag-ugali mo, paano mo masasabing ikaw ay isang taliba? Alam ko na ang aking pagkakamali. Pag-uwi, isusulat kong muli. Dahil kayo ay mga kolehiyala ang haligi ng lipunan, kaya dapat kayong mas seryosohin. Kapag umunlad kayo, ang sangkatauhan ay tunay na unlad. Ang aham ay tunay na unlad, ang bansa ay tunay na yayaman. Tama na, tama na. Umuwi na si nanay. Ang aming pamilya ay hindi pa kailanman nakakain ng sama-sama. Umuwi na tayo at kumain. Hindi ba ako yun?